Natigilan si Han Senador sa biglang boses sa kanyang isipan, at halos hindi siya makapaniwala na totoo ito. Sacred dugong nilalang at sagradong dugong hayop na kaluluwa, totoo ba ang mga iyon? Ang mga nilalang ng sanctuary ng Diyos ay nahahati sa apat na bahagi, ordinaryong nilalang, primitive na nilalang, mutant na nilalang at sagradong dugong nilalang. Iba't ibang mga genopoint ang maaaring makuha sa pamamagitan ng pagkain ng laman ng mga nilalang na may iba't ibang uri. Noong panahong iyon, may apat na yugto ng sanctuaryo ng Diyos na alam ng mga tao. Sa bawat pisikal na ebolusyon na nakumpleto, ang pag-access sa susunod na espasyo ay papayagan. Kung mas malakas ang mga genopoint na ginamit sa ebolusyon, mas mataas ang posibilidad na mabuhay sa susunod na espasyo. Ang mga kaluluwa ng hayop na may sagradong dugo ay walang pag-aalinlangan ang pinakamahusay na mga kaluluwa ng hayop. Anumang sagradong dugong hayop na kaluluwa ay maaaring ibenta sa napakalaking halaga. Nang sa wakas ay napagtanto ni Han Senador kung ano ang totoong nangyari, siya ay halos manginig. Hawak ang punyal para buksan ang shell ng itim na salagubang, pinunan niya ang kanyang bibig ng karne na kasing lambot ng halaya. Kinain ang laman ng Black Beetle. Isang sagradong genopoint ang nakuha. Ang pakiramdam na ang laman ay naging enerhiya at narinig ang boses sa kanyang isipan na halos mapaluha si Han Senador. Kinuha niya ang isang kuko at sinipsip ang lahat ng karne mula dito, naramdaman ang mga alon ng enerhiya na tumama sa kanyang katawan at kumukulo ang kanyang dugo. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng pagkain ng isang sacred blood black beetle at pagkain ng alimango. Pagkatapos higupin ang karne na malinis mula sa lahat ng anim na kuko, sinimulan ni Han Senador na hiwain ang karne sa loob ng shell. Kinain ang laman ng black beetle. Isang sagradong genopoint ang nakuha. Kinain ang laman ng black beetle. Isang sagradong genopoint ang nakuha. Ang kakaibang boses ay patuloy na tumutunog sa isipan ni Han Senador at nagparamdam sa kanya sa tuktok ng mundo. Habang pinuputol ni Han Senador, naramdaman niyang naputol ang kanyang punyal sa isang matigas na bagay na parang metal. Huminto si Han Senador. Magkapareho ang mga itim na salagubang at alimango, mukha silang matigas, ngunit sa loob ng kanilang mga shell ay walang laman kundi walang buto, kaya paano magkakaroon ng metal. Inalis niya ang punyal, hinayla sa tabi ang karne na naputol, at nakita niya ang isang sulok ng itim na metal. Binuksan ni Han Senador ang lahat ng karneng nakapalibot dito, at hindi nagtagal ay tuluyang nalantad ang itim na metal. Noong una ay inakala niya na ito ay metal, ngunit sa paglabas nito, natuklasan niya na ito ay isang itim na kristal na kasing laki at hugis ng isang itlog ng kalapati. Kinuha ni Han Senador ang kristal sa kanyang kamay at wala siyang naramdamang abnormal. Ang kristal ay parang maganda at bilugan na itim na bato. Ngunit sa mas malapit na pagtingin, tila may milyon-milyong bituin na nagniningning dito, na lumilikha ng hindi kapani-paniwalang kagandahan. Narito ang pinakamadaling lugar sa God's Sanctuary, naisip ni Han Senador. Kahit ang mga primitive na nilalang ay mahirap hanapin dito, lalo pa ang mga nilalang na may dugong sagrado. Paano biglang lumitaw ang Sacred Blood Black Beetle na ito? At wala pa akong narinig na isang Sacred Blood Black Beetle, lahat. At ang Sacred Blood Black Beetle na ito ay napakahinang may kaugnayan sa kristal. Walang kaalam-alam, kaya kinain na lang niya ang lahat ng natitirang karne ng itim na salagubang at pinalamanan. Nakakuha siya ng kabuoang 7 sagradong genopoint. Ang 7 sagradong genopoint ay lampas sa kanyang pinakamaligaw na pangarap. Sa kanyang background, kailangan niyang ipagsapalaran ang lahat kahit na pumatay ng isang primitive na nilalang, lalo na ang isang sagradong nilalang. Ang shell ng Sacred Blood Black Beetle ay mahalagang material din, kaya kinuha ni Han Senador ang lahat ng claws at isinilid ang mga ito sa kanyang bulsa, kasama ang upper at lower shell. Ang shell ng ordinaryong Black Beetle ay halos walang halaga, ngunit ang shell ng isang Sacred Blood Black Beetle ay malamang na gumawa ng isang sopas na maaaring magbigay sa kanya ng isa o dalawang higit pang sagradong genopoint. Ito ang unang pagkakataon na kumain si Han Senador ng isang sagradong nilalang. Sa teknikal na paraan, maaari siyang mag-max out at makakuha ng 10 sagradong genopoint, mayroon na siyang 7 mula sa karne, at ang 3 pa ay dapat nasa shell. Kung ibebenta niya ang shell, malamang na kayang bumili ng magandang pribadong sasakyang panghimpapawid sa Levo Interstellar Alliance gamit ang perang natanggap niya. Sa daan pabalik sa Steel Armor Castle, lahat ay nakaturo sa kanya, natutuwa at tumatawa, at walang lalapit sa kanya. Lahat ng tao sa sanctuary ay nakatingin sa kanya na para bang isa siyang halimaw. Karaniwan, kapag ang isang ordinaryong tao ay pumunta sa sanctuary, kahit na siya ay mahirap, kung ang kanyang martial skills ay hindi masyadong masama, palagi siyang makakahanap ng ilang mga kasama at pumatay ng ilang primitive na nilalang ng magkasama, at hindi siya magiging kaawa-awa gaya ni Han. Sinabi ni Senador.
Gayunpaman, sa buong Steel Armor Castle, walang gustong o may lakas ng loob na makipag-ugnayan kay Han Senador. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas, pumasok si Han Senador sa God Sanctuary sa unang pagkakataon. Sa sandaling lumabas siya sa Steel Armor Shelter, nakita niya ang isang higanting puting lobo na unicorn na nakatayo na nakatalikod sa kanya sa paligid ng sulok ng kuta. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Han Senador ang kanyang punyal at mabangis na sinaksak ang unicorn sa puwit. Dahil sa saksak na ito, naging pinakamalaking katatawanan sa Steel Armor Shelter sina Han Senador at Qin Zuan. Oo, ang puting lobo na unicorn ay hindi isang hayop ngunit isang tao tulad mismo ni Han Senador. Nagtatransform lang siya gamit ang Beast Soul. Si Qin Zuan din ang pinakamakapangyarihang babae sa Steel Armor Shelter. Malamang natapusin niya ang kanyang unang ebolusyon gamit ang mga sagradong Geno Point at pumasok sa landas ng ebolusyon. Isang bagong lalaki na tumusok sa likuran ni Qin Zuan ang naging pinakamalaking biro sa Steel Armor Shelter. Bagamat walang nang ahas na banggitin ito sa mukha ni Qin Zuan, lihim na pinagtatawanan ng lahat ang kanilang mga asno. At ang Asprik, ang naging kilalang palayaw ni Han Senador sa Steel Armor Shelter. Pagkatapos ay ipinahayag ni Qin Zuan na sinumang gumugol ng oras kay Han Senador ay magiging kanyang kaaway. Sa Steel Armor Shelter, kakaunting tao ang kayang maging kaaway ni Qin Zuan. Kahit na kaya nila ito, walang sino man ang magsasapanganib na kalabanan si Qin Zuan para sa kapakanan ng isang walang tao at Asprik. Iyon ang dahilan kung bakit nahirapan si Han Senador, ngunit hindi niya talaga sinisisi si Qin Zuan. Kasalanan niya in the first place, masyado siyang kinakabahan sa unang pagkakataon na pumunta siya sa God Sanctuary, at hindi pa siya nakakita ng mga nilalang sa dati niyang mundo o mga Transformer, na lahat ay humantong sa hindi mapapatawad na pagkakamali. Nagpasalamat na si Han Senador na hindi siya pinatay ni Qin Zuan sa galit. Ang tanging maswerteng bagay ay ang teleportasyon sa God Sanctuary ay palaging random, at walang pamilyar na mukha sa Steel Armor Shelter, kaya walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan.